Magandang araw po sa lahat. Nandito na naman po tayo para sa pagbibigay payo tungkol sa anxiety disorder. Marami na pong mga buwan na dumaan na hindi ako nakapag-upload ng video tungkol sa anxiety disorder. Kaya pasensya na po kayong mga subscriber ko na ngayon lang po ako nakapag-upload ulit ng video. Dahil po medyo busy po kasi ako sa aking trabaho bilang isang guro. Ngayon po, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa pagkahilo dahil sa anxiety disorder. Mga paalala lang po ulit, ang lahat po ng aking ibabahagi ay base lang po sa aking mga karanasan nung ako po ay nakaranas ng anxiety disorder katulad din ninyo ngayon. Hindi po ako isang doktor, psychiatrist, guidance and counselor na may kwalifikasyon sa larangan ng pagbibigay payo tungkol sa pag-iisip at emosyon ng tao. Nagbibigay lang po ako ng mga impormasyon tungkol sa kung paano ko nalampasan ang mga pagsubok ng anxiety disorder noon. Okay, balik po tayo sa topic natin tungkol sa pagkahilo dahil sa anxiety disorder. By the way, napag-isipan ko pong itong topic na ito dahil sa may nagchat-chat kasi sa akin, nagtatanong tungkol sa pagkahilo. By the way, meron po pala akong group chat sa mga may anxiety disorder. Kung gusto nyo pong sumali dito, i-comment nyo lang po sa ibaba kung sino ang may gusto. Pagkahilo dahil sa anxiety disorder. Ito yung isa sa mga kinatatakutan natin talaga. Di ba po? Ano po ba ang klase ng pagkahilong ito? Ang pagkahilong ito ay hindi tulad ng normal o yung kadalasang pagkahilo na mararamdaman natin na umiikot-ikot yung ating paningin. Yung feeling po na mararamdaman natin dahil sa anxiety o yung pagkahilo ay parang matutumba tayo sa gilid. Pero hindi naman nangyayari iyon. Yung mga nakaranas din ito, parang gumaganon-ganon yung kanilang paningin. Tapos yung pakiramdam sa ulo ay mabigat at yung paningin naman natin ay medyo malabo at hindi tayo makafocus. Feeling natin, yung mga nasa paligid natin ay parang detached sa atin. Ibig sabihin po ay para tayo ay nasa loob ng isang o ibang mundo. Tapos yung mga nasa paligid natin ay nasa labas lang. Para bang tayo ay spectator lang sa kanila. O kumbaga ay wala tayo sa kanila at hindi natin sila kasama. Yun po ay feeling natin sa ating sarili at paligid kapag po tayo ay nakaranas ng pagkahilo dahil po sa anxiety disorder. Ano ba ang mga dapat nating gawin para po ay mawala na itong pagkahilo? Ito po ang aking ginawa noon. Ang una ko pong ginawa ay pinilit kong maging kalmado kapag ako ay nakaranas ng pagkahilo. Siguro sabihin nyo na hindi po madaling gawin ito. Yes, totoo po. Totoo po na hindi madaling gawin ang pagiging kalmado sa oras na maranasan natin ang pagkahilo. Ako nga noon, nung hindi ko pa na-discover ang paraan para maging kalmado sa oras na mahihilo ako. Marami pong mga negatibong pag-iisip na pumapasok sa aking isipan kapag ako ay nakaranas ng pagkahilo. Halimbawa, iniisip ko na baka tumaas na naman ang aking blood pressure, baka ma-stroke ako maya-maya, o baka hihimatayin ako. Dahil po sa pag-iisip na ito ay natataranta po ako at sinasabi po ng aking isipan na gawin ang mga bagay para po maiwasan na mangyari po ito. Kaya po ginawa ko po ang mga sinasabi ng aking isipan tungkol sa mga bagay na dapat kong gawin para maiwasan na mangyari ang iniisip ko kung mga negatibong bagay. Halimbawa nito, sinasabi ng aking isip na kailangan kong maghanap ng isang tao na malapitan para kung sakaling may mangyaring masama sa akin ay
matutulungan nila ako. At hindi lang ito ang mga suggestion ng aking isip. May marami pang iba. Ganun po ang nangyari sa akin noon. At alam kong iyan din ang nangyayari sa iyo ngayon. Di ba? Kaya ito yung mga dahilan kung bakit palagi tayong nakaranas ng pagkahilo. So balik tayo kung ano ang aking ginawa para maging kalmado ako. Ito po ang aking ginawa. Inisip ko po palagi bawat oras na ako ay makaranas ng pagkahilo na ito ay nangyayari na sa akin ng maraming beses. Pero ito, wala namang nangyayaring masama sa akin. Nandito pa naman ako at hindi nangyayari ang iniisip kong posibleng mangyayari. Ito po yung palagi kong ibinubulong sa aking isipan palagi, bawat araw at oras na ako ay nakaranas ng pagkahilo. Kaya dahil dito, napakalma ko ang aking sarili sa oras na ako ay makaranas ng pagkahilo. Gawin niyo po ito palagi. Huwag po kayong madismaya kung sa unang pagkakataon na ginawa niyo ito ay hindi kaagad nakita ang epekto. Kasi nangangailangan ito na gawin palagi. Ang purpose po kasi natin kung bakit kailangan itong gawin palagi ay hindi po kaagad mapaniwala natin ang ating utak na yan po ang totoo. Kasi nakafocus ito palagi sa takot. Sa madaling salita po ay may phobia po ito. May phobia. Huwag po kayong mag-alala. Makikita ninyo ang positibong resulta kung palagi po ninyo itong gawin. Ang pangalawa ko pong ginawa para mawala ang pagkahilo ko po ay ginawa ko ang mga bagay na nagpapakita na hindi ako takot sa aking nararamdaman na pagkahilo. Ano bang ibig sabihin nito? Di ba kapag tayo ay nakaranas ng pagkahilo, natatakot tayo kaagad dahil merong mga pumapasok na mga negatibong bagay sa ating isipan? Dahil dito, nagsasuggest yung ating isip na gawin ang isang bagay para hindi mangyayari ang mga iniisip nating mga negatibo. Halimbawa, sa karanasan ko noon, kapag ako ay nahihilo, ang mga negatibong bagay na iniisip ko kaagad ay baka tumaas na naman ang BP ko. Kaya, ang sinasuggest ng aking isip, ang magpa-BP ako kaagad para malaman ko kung mataas ba. Hindi lang ito ang mga negatibo kong bagay na pumapasok sa aking isipan. Iniisip ko rin na baka ako ay ma-stroke, magkaroon ng heart attack, makulaps at iba pa. At ang bawat negatibo ay may mga suggestion na ipagawa sa atin para hindi po mangyayari ang mga negatibong ito. Ito po yung parang ipinapaniwala sa atin. Paminsan yung mga suggestion nila ay halimbawa pinapainom ako ng tubig para hindi ako ma-stroke at ma-heart attack. Paminsan sinabi ng aking isipan na magpahinga ako o umupo. Dahil sinusunod ko ang mga ito, ay lalo pang lumakas at tumagal ang pagkahilo ko. Siguro nagtataka kayo kung nakaranas ba kayo ng ganito na may nagsabi sa iyo na gawin ang mga bagay katulad ng sinabi ko. Sasabihin ko po sa inyo na nangyayari ito sa inyo. Kapag po nakaranas kayo ng pagkahilo at meron kang ginawa dahil iniisip mo na sa pamamagitan nito ay maibsan o kaya hindi mangyayari ang iniisip mong kinatatakutan, yan po ang sinasabi ko. So balik tayo sa mga bagay na nagpapakita na hindi ako takot sa aking mga nararamdaman. Ang mga bagay po na nagpapakita na hindi ako takot sa aking mga nararamdaman ay yung paggawa ng mga bagay na kabaligtaran sa sinasabi ng aking utak. Katulad halimbawa kanina, kapag ako po ay nakaranas ng pagkahilo, ang sinasabi po ng aking utak ay magpa-BP kaagad o umiinom ng tubig o magpahinga o umupo at iba pa. Dahil daw
kapag ginagawa ko ito ay makakatulong daw ito na maiwasang mangyari ang iniisip kong mga negatibong bagay. So ang ginawa ko ay kabaligtaran ito. Ibig sabihin po ay hindi ko na ginawa ang mga magpabipi, uminom ng tubig, magpahinga, at iba pang mga sinasabi ng aking utak. Sa madaling salita, kinukontra ko po ang mga sinasabi ng aking utak na kapag ginawa ko ito ay safe ako. Kasi po, na-realize ko po na bawat suggestion ng ating utak at kapag ginagawa natin ito, tayo po ay nagpapakontrol sa ating anxiety disorder o sa ating utak na nag-malfunction. Sa madaling salita, sumasabay tayo sa sinasabi ng ating utak. Nagpapadala tayo at nagpapakontrol nito. Ang kailangan kasi natin para gumaling tayo ay maibalik yung control natin sa ating utak. Hindi yung tayo ay kinokontrol ng ating utak. Yan po ang ibig kong sabihin na gawin ang mga bagay na kabaligtaran na sinasabi ng ating utak. Pag ito po ay ginawa natin palagi, yung paggawa ng kabaligtaran ng sinasabi ng ating utak kapag tayo ay nahilo, ay mawawala unti-unti ang pagkahilo natin at hindi na ito babalik. Pero kailangan tandaan ninyo na kailangan po itong gawin paulit-ulit o palagi habang nakaranas po tayo ng pagkahilo. By the way, itong mga sinasabi ko po ay applicable din ito sa ibang mga sintomas. Gawin niyo po ang kabaligtaran hanggang sa bumabalik sa normal ang function ng ating utak. Ang pangatlo ko pong ginawa ay ginawa kong excited ang aking sarili na makaranas ng pagkahilo. Siguro iniisip niyo na naloko na siguro itong taong ito. Iniisip niyo na hindi nga natin gusto na makaranas ito tapos ngayon ay pipilitin tayo na gustuhin ito. Yes po. Katulad po sa psychology na may tinatawag na reverse psychology. Yung sa reverse psychology, pag pinipigilan mo ang isang tao na gusto niyang gawin ang isang bagay, ay talagang ginagawa niya ito dahil sa challenge na nakapag-trigger sa kanya. At ang challenge na iyon ay yung pinipigilan natin siya na gawin ang isang bagay. Pero kung hindi mo siya pinipigilan, hindi na niya gagawin ito dahil nagkakaroon siya ng pagdududa dahil sa wala ng challenges na nararanasan niya. Kasi pinapayagan na siya, pinapayagan siyang gawin yung gusto niya. So yan po ang rationale kung bakit kailangang gawing excited ang ating sarili na makaranas ng pagkahilo araw-araw. Kasi ito po ay maitatak sa ating isipan na hindi na problema o bagay na inaalala natin ang pagkahilo. So ito po yung tatlong mga paraan na ginawa ko para po ay mawala ang aking pagkahilo o yung sintomas ng pagkahilo. Lahat po ng aking mga ibinabahagi ngayon sa inyo ay ginawa ko po ito noon. Ito po ay na-discover ko dahil sa aking pananaliksik at pag-i-eksperimento sa aking sarili. At dahil po nito ay nakalaya na po ako sa aking anxiety disorder. Thanks for watching po at listening. Sana po ay nakatulong sa inyo. At kung gusto nyo pong sumali sa ating group chat, meron po tayong group chat tungkol sa mga may anxiety disorder. So kung gusto nyo sumali ay i-comment nyo lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.